Chief Nicolas Torre may inamin sa publiko. Mastermind sa iligal na pag-aresto kay FVRD inamin ng mga tuta ni Rimula. Torre, bulabog dahil sa palagiang pagpaparesko niya kay DOJ Secretary Boying Rimula. Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Masterminds pagdakip kay FVRD, natumbok din. PNP Officer Nicolas Torre at PNP Chief Marbil may malaking pasabog sa publiko kung sino nga ba talaga ang punot dulo ng kanilang pinaggagawa sa dating Pangulo. Torre at Marbil natakot i-contempt kaya umamin. Senator Amy Marcos hindi makapaniwala sa natuklasan. Diba? At ang linaw, mamaya papaliwanag natin, ang linaw na sinabi niya illegal. Sa madaling salita mga kababayan, itong si Torre at saka si Marbil, hindi na nila kayang panindigan. Yun ang malupit dito, hindi nila kayang panindigan yung ginawa nila. Yun lang yun ewan ko nga eto si Torre, puro yabang kasi itong animal na to. Akala mo kung sino itong di ba meron pa siyang interview. Actually, nagpahamak sa kanya yung lintik niyang interview na yun. Bida-bida ka kasi. Yan ang problema sa'yo, Torre, bida-bida ka. Mantakin mo, sabihin mo na pinagplanuhan mo na yan, matagal na yan. Meron ka pang plano, may report ka pa, may document ka pang dala-dala, tapos sinasabi mo pa, yabang mo kasi. Yang bibig mo talaga, sobrang yabang mo. Sabihin mo pang, bigyan nyo ng aeroplano, ang bahala dyan. Pero nung tinatanong ka na ngayon kung sino nag-utos sa'yo para magdala at bakit mo din na, hindi ka na makasagot. Diba? Natameme ka na. Diba? Ano ibig sabihin po nun? Wala ka pala. Wala yung tikas mo. Wala yung tikas mo. Isang malaking katarantaduhan po pala yung tikas mo. Diba? Bida-bida ka lang. Yun ang totoo. Wag na ho tayo magmaang-maangan, pero yun ho ang talagang nangyari ho dyan. So ito, panoorin po natin Umpisahan po muna natin. Medyo maraming party po kasi ito itong ating tatalakayin at papaliwanag natin kung anong mga tunay na nangyari. At alam mo yun, ako kasi honestly may part na medyo nabitin ako. Although merong na-contempt. Although gusto ko talaga ma-contempt, walang iba kung hindi po itong si Torre. Dapat talaga si Torre ang ma-contempt. Bakit to? Siya yung nag-execute ng lahat ng plano. 'Di ba? Ibig sabihin, siya may alam. Actually, sabi niya nga siya pa nagplano 'di ba? Isang malaking ewan ko. Puro kayabangan kasi. So, siya daw nagplano tapos nung tinatanong na, tameme na. At saka kitang-kita mo, hindi niya masagot ng diretso. Ibig sabihin, talaga nagsisinungaling. Ay, naku, kung ako senador dyan, buti na lang hindi ako senador. Hindi, totoo Hindi ko naman po minamaliit po si Senator Bato, si Senator Amy o si Cayetano o si Senator Robin. Hindi ko naman po siya minamaliit sila. Naintindihan ko ho yung kasi parang lumalabas na nagkasundo. Na-a-attend sila pero hindi ko contempt. Kasi noong una, 'di ba, nagkakaroon ng problema pa sa pag-attend. Tapos sinasabi na hindi pwede. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. So siguro, nag-meet halfway sila. Hindi namin kayo papakontempt, basta umatin kayo. Although na-contempt, although ngayon, binawi na naman nung walang kwentang Senate President, di ba? Pantakin mo, anak ng wewe. Walang bayag. Yun ang masasabi ko sa'yo. Magtago ka na sa palda mo. Sa palda ng jowa mo si Art Evangelista, wala kang bayag na Senate President. Yan ang katotohanan. Wag na tayo magpagago. Magbuhat tayong paikot-ikot. Wala kang bayag. Dapat palitan ka na bilang isang Senate President. Sana kaya talagang dapat manalo ang mga Duterte senators para palitan to si ano. Kasi ngayon, hindi na independent ang Senate. Eto, simpleng-simple lang. Hindi na ho independent ang Senate at talaga nga namang sunod-sunuran na lang sa Pangulo. Yun. O kaya sunod-sunuran na lang kay Romualdez. Yun ang totoo yun. Kaya walang kwenta. Ito, panoorin muna natin. Siya nga nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing because, sir,
Kaya ho nag-suffice ang certification ng Kanina pa Prosecutor kami General. nagre-reconsider, Secretary Boying. Oh, pero kaya ho nag-suffice eh. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if Yes, you may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Yan. Oh. Hindi, mga kababayan, kahit papaano po medyo pasalamatan naman natin. Pasalamatan naman po natin ho itong mga senators nito kahit papaano nanindigan na i-cite in contempt itong isang sinungaling na ito. Pero gayunpaman, nakakairita talaga kasi hindi pinirmahan ni Senate President. Walang kwenta talaga. Talagang dapat, sabi nga may napanood ako, meron ako narinig na dapat labanan ho ni Senator Amy itong pag hindi pagpirma ni Escudero dahil ito'y pagkalapastangan po sa kanyang chairmanship bilang doon sa pagdinig na yan, di ba? So, medyo questionable yung hindi pagpirma at pagpapalaya dito kay itong ambassador na ito. Oh. Naman talagang reglementary period. May warrant kami galing ICC. What's the reason for the rush to The Hague na hindi man ninyo madala sa isang husgadong Pilipino? As to the nuances of orders higher than Wala namang order sa time limit eh. on the Ang orders sabi given lang, to me. i-aresto, di ba? Yes, ma'am. Wala namang sinasabi ngayon na, now na. Meron bang ganon? I just executed the orders given to me, which is to arrest him and bring him to the plane that will bring him to the Hague, Hindi ma'am. pa rin yan ang dahilan kung bakit kayo nagmamadali. Ang taas-taas ng blood sugar ng tao, may edad na. Nakikita naman na hilong-hilo na. Natulog nga. Ba't nagmamadali-dalin sa Hague yan? Nadali na ninyo Arestado na ninyo Ba't pa ninyong pinipilit na bumiyahe na kaagad-agad? What's the real reason? Kasi kung talagang reglementary period does not apply, yardstick lang. Ano talaga yung totoong rason at wala nang iba? Di sana sinabi nyo nung unang pagdinig, malinaw naman na lahat ng simula noong unang pagdinig hanggang ngayon, pilit ninyong iniiwasan, sumagot ng totoo. Ano ba talaga yung dahilan na Alam mo kasi maganda yung punto dito Although paulit-ulit na nga lang kasi nga ayaw umamin itong tukmol na ito. Pero sa totoo lang, dapat po masagot yan. Bakit minadali? Yan ang napaka-importante. Pangalawa, bakit hindi dito hinarap sa korte sa Pilipinas? Which is every expert in this, yung hindi mga anti-Duterte, bawat abogado na tanungin, basta hindi anti-Duterte, isa lang ang sagot. Dapat dinala sa korte sa Pilipinas. Napakalino po niya. Napakaganda po niya. As a matter of fact, ang ganda nga nung pinopoint out ni Cayetano. Gusto ko yung pinopoint out niya doon Nagkaroon ng batas na dalhin sa korte sa lahat ng mga huhulihin na ay dalhin sa korte at dapat merong guidelines yung mga paghuli. Hindi pwedeng basta huli-huli ng walang warrant. Kasi nga, nung panahon daw ni Marcos Sr., kaya nga ironic talaga itong nangyari. Nung panahon daw ni Marcos Sr., umaaresto ng walang warrant. Kaya nga nabago yung konstitusyon at kasama diyan sa binago ay yung pag-aresto ng warrantless arrest. So merong guidelines yan, yung habang yung crime nangyayari o pinopursue mo yung taong na gumawa ng crime. Ganon. Pero siyempre, alam naman natin, kay Pangulong Duterte, it was long time ago. So hindi pwedeng warrantless arrest dyan. Dapat merong kautusan mula sa korte ng Pilipinas. Yan po ang purpose ng batas na sinasabi ni Cayetano. Ngayon, bakit hindi nagawa? Ngayon, hindi makasagot etong nag-execute na si Torre. Kaya nga ako dapat dito ito talagang kinokontempt Tapos pangalawa, bakit minamadali? Dapat inantay muna yung abogado. Anong purpose ng pagrarush? May utos? Hindi, ito Ito, makinig kayo mabuti. Kanina naisip ko. Kasi parang, di ba sinasabi nga ni Senator Bongo, ganda nung speech ni Senator Bongo. He was so frustrated on ano ang nangyari.
At sabi niya, parang nonsense na daw lahat kasi nga, nandun na si Pangulong Duterte. Naisip ko lang, siguro malamang sa inyo, ikaw rin, naisip nyo ito. What if hindi bumaba ng eroplano si Pangulong Duterte? What if lang? Siyempre, papaligiran yung eroplano, magkakaroon ng commotion, o hindi naman siguro kung kakalad ka rin man siya sa loob ng eroplano, talagang it would be chaos, ika nga, di ba? What if nung bumaba na siya mula sa eroplano, hindi siya pumayag na pumasok dun sa bus papuntang Villamor, di ba? Kasi kaya niyang gawin yun. And at that time, marami ng tao ang nagsosuporta kay Pangulong Duterte. Ibig sabihin, it's just a matter of 30 minutes or 1 hour na ma-delay ni Pangulong Duterte. For sure, there will be a revolution. Yung pilitin mo si Pangulong Duterte na ikarga sa eroplano at hindi siya pumayag, hindi siya tumayo, kumapit lang siya sa upuan niya o kaya kumapit siya sa mesa niya. I mean, kung ano lang this is a scenario na iniisip natin na maaring nangyari sana para hindi siya talaga madala. Isipin nyo, it will be a revolution. That's for sure. Bakit? Ang dami na nagtipon-tipon. Kita nyo naman nung dinala, grabe yung pagtitipon ng tao. Pero anong ginawa ni Pangulong Duterte? Until to the last minute, inisip niya ang tao. Inisip niya ang taong bayan. Inisip niya na ayaw niya ng gulo. As a matter of fact, paulit-ulit niya sinasabi doon sa mga pulis, you are just doing your job. Ganun ang paulit-ulit lang niya sinasabi, sige lang, sumusunod lang kayo sa batas. Sumusunod lang kayo sa utos. Sumusunod lang kayo sa inyong trabaho. Trabaho niya yan. Hindi ko pinipersonal kayo. Yan ang paulit-ulit. As a matter of fact, kasama yan sa speech ni Senator Robin. Imagine niyo na lang yung scenario na yun. And yet, PRRD stood his principle na hindi, ayoko ng gulo, kaya ako na ang magbibigay, ako na ang sasama. Imagine niyo na lang yun hindi niya sinunod yun. Gulo yan, sigurado ako. Sumunod pa rin po siya. Kasi nga po, matinong tao si Pangulong Duterte, hindi katulad ni Torre, di ba? Yun ang totoo Si Torre, hindi niya nga may paliwanag kung sino nag-utos sa kanya. Di ba? Doon pa lang, hindi mo na kagad sino ba nag-utos sa'yo? Hindi siya makasagot. Madali kayo. Ma'am, I will reiterate my answers a while ago. The position that my mission is just bring him to the plane that will bring him to The Hague. As to the rush, if you consider it as rush, It is a rush. I am not in Kasi the. I am dapat not dadalhin privy. pa yan sa husgado, di ba? That is your. That is the. No, that is the law, sir. If that is the impression that was delivered to you, ma'am, ang sa akin lang is, those are beyond my competence to answer. Kung sa tingin nyo rush yan, it's not rush. It's something that I have to do na talagang isakay lang sa plane because that is the order that was given to me. As to the other nuances of that order, I may not be able to answer that intelligently or competently. Yes, baka may maidagdag si Ambassador Lacanilaw. Yan. Dahil nandun din kayo, may nakita ba kayo na dahilan kung bakit kailangan pumunta sa The Hague? Total, kayo ang madalas pumunta sa abroad at kinatawan ng Pilipinas. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Hindi po ako hindi po ako aware o competent para sagutin po yung ganon. Kasi ang sa akin naman ho, ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Lahat tayo hindi alam ang dahilan kung bakit nung araw na yon kinailangan talaga isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan pumunta sa husgadong Pilipino, kahit hindi pa nakikita ang pamilya, ang doktor, ang abogadong pili, talagang kinakailangan dalhin na talaga sa The Hague.
Ambassador Lacanilaw, I find your answers very misleading eh. Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court. Grabe yan, ano? Sabi niya, hindi niya alam. Hindi daw niya alam. Pero all throughout the video na makikita ninyo sa pangyayari, siya po yung kalbong sumusunod-sunod. Hindi ko siya nilalait, ha? Pero blessing in disguise yung magiging kalbo niya. Kitang-kita siya. Siya yung all throughout sumama kay Duterte mula sa eroplano hanggang mapunta sa tawag dito doon sa eroplano din uli, yung sa pangalawang nilipatan. Mula sa pagbaba ng Hong Kong hanggang doon sa nilipatan na eroplano papuntang Dahig, kasama siya. Tapos sasabihin niya, hindi niya alam kung bakit hindi nadala sa korte. Yan. Napakasinungaling talaga. Kaya tama talaga si Bato dito sa pag-contempt. Sobrang sinungaling nitong taon to. Competent Judicial Authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo. Ano po yung... yan kasi yung yung do not know. Kasi ito yan yung parang sinagutan doon sa ICC. Tinanong siya kung naidala ba yan sa local court o doon sa na korte ng pinanggalingan niya. Ang sagot niya, do not know. Tingnan niyo kung gaano kagago no? Pero siya ang kasama mula doon sa pinagbabaan ng eroplano galing sa Hong Kong. Mantakin mo yun. Tapos sasabihin niya, hindi niya alam. Hindi naman siya nawala sa tabi sa paligid. Si Raulo rin, no? Deserve mo yan. Kaya lang, yun lang, mahinang nila lang si Escudero. Pero deserve mo yan makontempt. Mr. Senator, kung ano po yung nabanggit ko kanina, yun po. Nandoon ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandoon ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa Judicial Authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Hindi alam ang puto. So you're lying. Nanggagago. You're lying. Lying talaga. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanilaw in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito. To cite in... Ayan na. Antayin nyo. To the rescue na si Superman. Contempt, pero... halata na nagsinungaling ka. Ayan na. Nasa dokumento harap-harapan na po. Ayan na. Naman yung ganito, konting respeto po. Ma'am, again, may I clarify? Ayun na. Please. Ayan na. Ma'am, it's an extradition form. That's why the questions are answerable by another jurisdiction, but not our jurisdiction. So it's very hard to answer something that works in a different manner. Hindi nga sir, ang tinatanong namin sa kanya is kung nandoon mo siya the whole time, hindi mo niya, alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Tapos sabihin niya, hindi niya alam. Kaya siya nga nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing. Ano to, aregluhan? Remulla, ako nagtatanong lang, to aregluhan? Ha? I hope you can reconsider. Ako nagtatanong lang, mahilig ka ba talaga sa aregluhan? Ha? Kasi baka mamaya talaga mahilig ka sa aregluhan. Kasi hindi ko alam ha. Baka pati yung kaso nung anak mo. Ako nagtatanong lang naman ako, hindi ko naman hinuhusgahan. Ako nagtatanong lang, baka pati yun inareglo mo.
Inareglo mo po ba yon? Ako, nagtatanong lang ha. Ito'y a question, not a judgment. Kasi dito, ang hiling mo sa aregluhan eh. Lantara na nagsisinungaling yung bata mo, tapos sasabihin mo ngayon, baka naman pwedeng reconsider na natin to. Ano to? Balato, ganun?